Good afternoon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, and Corva Lighthouse Fellowship. Ani ana kita sa ika-upat nga Domingo sa Enero, dali arano. So January 24, og niya kita sa atong pagbatbat sa Roma Kapitulo 1, 18 ngadto sa 32. So tulo ka Domingo sa Romans chapter 1. Ang title ni ining mensahe karon mao ang The Gentile Situation Before Salvation. So atong nakatunan sa miaging Domingo nga ang simbahan sa Roma nag-compose og mga formerly Gentile nga nahimo silang Christian. So ang ilang background, Gentiles, which is the majority members sa church. Unya, doon na po yung mga Hudiyo, doon na Jewish background. So Gentile Christians o Jewish Christians. So kini karon naghisgot si Paul unsa may sitwasyon sa Rome. Sa wala pa labi na katong wala pa gyud mo dawat sa Ginoo, wala pa maka mutuo ni Hesukristo. So iyang gi summarize unsa gyud sitwasyon sa mga tao, unsay ila silang hunahuna, unsay silang kasing-kasing, unsay ilang gipamuhat na sila wala pa gyud wala pa gyud mo santop sa ilang hunahuna nga sila nagkinahanglan og manluluwas. So akong basahon ang Romans chapter 1 verses 18 to 32. So ang atong title, The Gentile Situation. Okay. Verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Since what to be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and the divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Verse 21, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man, and birds, and animals, and reptiles. 24. Therefore God gave them over to sinful desires of their hearts, to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Verse 26, because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural relations for unnatural ones. 27, in the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty for their perversion. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind to do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Magampo kita. Lord God, Heavenly Father, ang mag-ampo nga kining imong mga pulong makahatag ka namo, Lord, ug kadasig nga dili gyud mi magpanagana ug sangyaw sa ebanghelyo nga walay dili gyud mi maulaw sa ebanghelyo. Kay dunay daghang mga tao nga naghuwat na sila makadungog
unya mutuo, unya mausab ang ilang kinabuhi. Salamat kayo ning tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So ato kini tagsa-tagsaon ng batbat mga igsuon. Ang Romans chapter 1 verse 18 to 32. Sa verse 18, the wrath of God, ang kasilag sa Dios, kasuko sa Dios, iyang gipadayag sa langit sa tanan nga mga dili maka Dios o mga kangilad sa mga tao, no, nga ilang og suppress ba nga mura ba kadaptong wrestling nga imong idasok ngadto sa ubos aron mo pating babaw ang kadautan, ang kaayo imong gibabagat wala nimo gipagawas kun dili ang gipagawas ang pagkadautan. Verse 19 to 20, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, no, in the creation, ang mga invisible nga kinaiya sa Dios. Makita ni mo diha sa adlaw, sa bituon, sa sunrise, sa sunset, sa mga tanom, sa mga kahayupan, no, na nindot yung kaayo tanan. Kunya, ang iyang power, no, ang iyang divine nature are clearly seen, masabtan ikan sa mga butang nga iyang nabuhat. Mao nga kita dili kita makaalibay, dili pa kita makapamusmangil nga maubaw man jud ko kahibaw nga naa di Ginoo. Wa man jud ko kahibaw nga siya dai nagbuhat sa adlaw, sa dagat, sa mga kabukiran, sa mga kahayupan, sa hangin, mga makita o dili makita. Tanan natong experience ang Ginoo nagbuhat niya na. Bisan kanang atong ihanggap nga oxygen nga nagsustainer sa atong kinabuhi, ang Dios mo ay naghatag niya na. Verse 21 and 22, nakahibaw na sila nga dunay Dios, pero wala nila gihimaya siya isip Dios. Wala ganit magpasalamat. So nindot kaayo, no, nga maunay sitwasyon sa mga tao na anay Dios pero dili himayaon ang Dios. Unya dili pa gyud magpasalamat. Latong miaging Domingo akong ipasayas nga si Jesucristo mapasalamaton pagbanhaw niya ni Lazarus, ang iyang unang pulong nga mibigaw sa I thank you, Heavenly Father. Sa dihang nagbuhat siyang milagro, pagpakaon sa 5,000 ka mga lalaki, pakapin ang mga asawa o ang mga anak. Ang unang bigaw siyang baba, Father, I thank you. Kunya, kining mga tao, wala na ipagpasalamat. Ingrato na. Doon na ba tayo maobserbahan ni Ana sa atong palibot karong 2021? Sa atong kaparentihan, atong kasilinganan, atong mga kahigalaan, nga wa nagyoy pasalamat. Murag naa sila gitawag og kanang entitlement. Ako dapat lang nga kanang tawhan na musurbisyo gyud ako kay ako nagud ni. Ako gud ni. No? Kinahanglan yun nga, inanaon ko nila, kinantagaan ko nilang pabor, tagaan kong benefits, tagaan kong mihuras, kay ako guni. I am entitled to that. Na-confuse na nga kinita ng pribilehiyo. Wala yun tayo katungod. No, we have no right. We are just privileged by grace. Mga kinahanglan, magpasalamat kita sa Diyos. Bisan pa sa atong mga pag-antos. No? So they know God, but they neither glorify Him as God, nor give thanks to Him. Yan, indot ang logic ni Paul, thinking, nakaapektar sa ilang kasing-kasing. Their thinking become futile, wala na i-post ang ilang mga panguna-una, no? Unya, ang ilang kasing-kasing nahimo og kanang, di ba, foolish, says in his heart, there is no God. Wala na yun, independent na yun sila sa Ginoo. Maungan ang Dios kahayag unya kay wala na sila giabandonar sila sa Ginoo, bibiya sila sa Dios ilang kasing-kasing na ngit-ngitan na ang ilang mga kasing-kasing, no, their foolish hearts were darkened. Moingon sila nga sila mga bright, na sila mga filosofiya, na sila mga grado, na sila masteral o doctoral unsa pa nang ilang mga kahibaw. But sa pananaw sa Dios nangahimo na hinuon silang mga buang-buang. They claim to be wise but they became fools. No? Unya, imbis ang Dios nga dili makita, because God is a spirit and we should worship God in spirit and in truth, ila na hinuong ginasimba ang mga visible nga objects.
in the shape of a human being, no? Kana si Neptune, Jupiter, Saturn, Uranus, o arita sa mga Roman gods, no? Kana si Minerva, si kinsa pa na ang mga Roman, doon na may Roman version o ang Greek version na Aphrodite na himong Venus, unya si Zeus na himong Jupiter. Ya, lain-lain nga mga dibulto, mga imahin, mga sculpture na kinahanglan yun imong yukbuan o imong pagasimbahon, no? Ang glory of immortal God for images of mortal men. Ang Dios dili mamatay kay immortal siya. Unya ang ginasimba sa ilang kasing-kasing nga nangit-ngitan kana nang gusto sila na ay visible, na ay something nga ilang mahikapan, magunitan, unya niya isayaw-sayaw, no? So in mortal men, birds, animals, and reptiles. So nang hinumduman po ni Pablo unsay gibuhat dito sa Egypt, unya ang mga surrounding nga mga country sa Israel nga mga Babylonian ang origin, wherein ang religion sa Rome before sila na Christianize was Mithraism. And Mithraism worship images, mga icons, mga idols, no? So gikuridas na lang ni Paul pag istorya nga ang tao sa kasing-kasing niya darken na magutay longing to worship. Pero tungod kay darkened ang atong kasing-kasing, nangit-ngitan kay atong gibiyaan ang Dios, ang atong ginasimba kadtong hinong mga imahin sa mga mortal nga mga tao, mga banog, mga bitin kanang mukamang, mga kahayupan, no? Ug adto ka sa India, 3 million gods na ay kanang ilaga, na ay unggoy, laliman ka, human beings, bright, unya magduko-duko na dito worship sa Dios nga unggoy. Unya naapag yung mga insekto nga mga Dios. Ingon ana ka grabe ang go down yun sa panghuna-una sa mga tao unsay paglantaw nila sa Dios. Pero naa gihapon ang desire to worship. Sayop lang ang ilang gi-worship. Unsay epekto ni mga igsoon? So ganiha ang kosto, no, sa atong outline 1, the cause, and this is the effect. Upat ka buok effect. Verse 24, God gave them over. Verse 27, God gave them over. Verse 28, God gave them over. One thing leads to another, no? So sa verse 24, because of this nga ning simba na hinuon silang mga imahin, mga dibulto, mga unsa pa na mga hinimo sa lain-lain nga mga visible objects ni ining kalibutana. Imbis ang Creator ang nagbuhat maoy angay simbahon, ang mga binuhat na hinuon dakong tamparos atubangan sa Dios. It is blasphemy, no? Traidor, high treason. Creator versus creatures. Ang creatures na hinuoy gi-worship pagka dakong sayop, no? And because of this, God gave them over to sinful desires, no? Wala na ug sa kanang kuryente pa na short circuit na ang ilang mga gana, ang ilang mga desires, no? Na short circuit na ang ilang mga kising-kasing ngadto na sa sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Murabag ako as Ginoo nga gusto makakog mga physical na inyong i-worship, ako nga spirit di man ko ninyo i-worship. Kala sige pagpakabuang mo diha sa inyong mga kanang sinful desires, ang inyong mga lawas mo ay gamita, musimba mo sa laing lawas, no? So unsa man ning degrading of their bodies with one another. Ano kita nimo sa gibuhat sa mga tao labi na mga pornographic nga mga aksyon, literature, mga salida. That is degradation of their bodies. The body is not meant for sexual immorality but for God. Kaya ang Dios may nagbuhat sa body. Unya karon ang resulta kay gusto mo sila mga physical bodies nga ilang gi-worship. Mao na doon na sinful desires, na degrade na ang ilang mga lawas. Mura na silang mga baboy nga naglunang sa ilang kalapok, no? Sa ilang sitwasyon diha sa kalapukan, di degrade their bodies.
Verse 25, they exchanged the truth of God for a lie. No? They worship and serve creatures rather than the Creator. Ang Creator mauuntay, simbahon, daygon, hangtod sa kahangturan. No? Guna-bunang insert ni Paul, amen, so be it. Maugid unta na. No? Ang verse 26, effecto, God gave them over to shameful lust. Sa verse 26. Mao na ning nauso na ni karon, o dili lang ni karon 2020, 2021. Karaan style na ni kini mga LGBTQ, no, mga tomboy, mga bayot, somewhere in between, no. Kanya naa na ato sa ilang panahon, no. So unsa may makita nato karon kana mga shameful lust, resulta ay kana siya. This is the effect number 2. Primero, God gave them over to sinful desires. Karon God gave them over to shameful lust. Mga makauulaw nga mga kailibgon, no? Ang mga babay, isig ka babay, nagbuhat sa mga salawayo. Lalaki, isig ka lalaki. Kumun ba na sa ato karong media, no? Ako nakahinumdum ko nga kining si Charis Pinping ko, buutan man ta ni nga pagkababay, no? Kunya niadtog Amerika, gigest sa kanang ni Ofra, kunya gigest pud siya ni Ellen DeGeneres. Uy, pagbalik sa Pilipinas, natakda naman inuit ni Ellen. Si Ellen usa ka babae nga nangasawa og laing babae, TV nga actress. Kunya si Charis pag abot diri sa Pilipinas, wala na magbinabay. Nagkarsunis na ang buhok na nindot ato yung long hair, tan-awon giputla na. Kay mga sawa siya o kinsa nang iyang gusto pangasawon. Mibiya na siya mama, di na manumbaling sa iyang inahan, wala na ipanginano. Kay makigpuyo na gyud siya, yang iyang ngan karon na Jake Cyrus na. Nya si Aiza Sigira po, nangasawa sa iyang isig ka babae. Dili na taangay makurat igsuon na ining panahon na. May high-tech naman gud mga tawo na ingon anak nila, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero sa panahon ni Pablo naa ni mga igsuon. Resulta kini kay wala nila tagai og himaya ang Dios. Ang ilang gisimba o gialagaran ang isig kalawas na sa laing mga tao. Mao ngini God gave them over to shameful lust. O ari putas mga lalaki, nakinumdum ko nga murag nabasahan ako sa kanang sa to newspaper siguro to nga si Boy Abunda nagpasalamat gyud siya sa pare kay ang pare kuno gi-bless kuno sila ni Bong sa ilang relasyon. Kinsa man ang tawo ng parian na nag-bless ni Boy Abunda o kanang iyang boyfriend kasi Bong yang ka-live-in for a long time. So kanang mga naa sa media karon mga igsuon, dili kita angay makurat. Dili katang mao naman ay style gyud karon, no? Nya si ariputan ni Vice Ganda. Kanang mag-CPM ngadto sa Negros, yan na may maniud tumi. Ya, ang mga Amerikano diha magpahulay sa kanang chapel kay mao man ay among binyo ana. Ya. Kadili ay kalaon na media alas 2 mo resume sa among pagbisita house to house. Doon na may ubang mga chapel nato dito mga simbahan nga tapad ra pug mga balay, nga balay sipa kay ilang mga TV ba. Unya ang salida ni Boy Abunda, ano na di ba ni Vice Ganda. Oh, my tomboy. Nya na poy Mr. Pogay, no? Gi-promote niya na ang mga babae ug tumboy ka kay maon magina maunay pagbuot sa Ginoo nimo. Live as it is, unya enjoy, find your happiness being a tumboy. Ayaw na pagkuan koy mao ka ingon ana na lang na puy ang imong kinabuhi nga ingon ana kay gibuhat ka nga ingon ana masayop bagod ang magbubuhat. So, mangutana ko ninyo, taga New Life, taga Umapad o taga Kurba, ang God nga omniscient masayop magbuhat sa tao, nga moingon dahil sila, ako lalaki man yun ko, pero ang akong lawas babae, mao nga mangita kong babae, kay lalaki man yun ko. Niya sa ako, babae man ko, pero natrap lang ko sa lawas sa usa ka lalaki, munang mangita po kong lalaki, kung dili, mag-adto ko sa Bangkok, Thailand, kay magpa-opera ko dito og aparato sa babae. Kay nasayop magud ni akong pagkahimo, ang akong kasing-kasing huna-huna pagbati babae, pero lalaki akong lawas. Mangutana ko mga masayop bagoy Ginoo. Is God who is omniscient, omnipotent, omnipresent God, ang God nga gugma, maayo, buutan, mapinanggaon,
Saipon ba kung himo niya? This is a question now kung unsay paglantaw nimo sa Dios. So mga igsuon, grabe ang ibuhat sa mga tao nga miabandonar sa Dios. Ang kadaghanan ani nila, they hate God. Kaya ang Ginoo kuno magbuot yung unsay ilang gusto. So ang ingon diri nga men committed indecent acts with other men and receive in themselves due penalty for their perversion. Daghan gyud ang nagtuon mga igsuon nga katong AIDS nga taghay nga matay gikan ni Rock Hudson katong mga Hollywood stars nga mga double blade ba. Kabay laki nga si kamatay sa AIDS nga pandemic, grabe ang nangamatay sa AIDS. Sukad pa natong mga 1970s hangtod karon kaysa namatay sa coronavirus, no? So daghay nagtuo nga kini silot kini sa Dios kining AIDS sa mga tao nga nagsupak-supak sa kabubuton sa Dios. Verse 28, since they did not retain the knowledge of God, no? Ilang gi-abandonar ang ginaa kay bawo ko nga ang Dios mao ni kay dili ko mo subscribe ana. No, dili ko mo like ana. No? Wa ko mo kan ana. Gusto na ko ako maoy Dios, ako may magbuot, ingon ana ang thinking sa mga tao nga walay Dios. No? Unsa epekto sa verse 28, God gave them over to a depraved mind. Ang ilang panghuna-una wala na gyud. Natuyok na gyud mga igsoon. To do what ought not to be done. Unsa resulta no? Ang effect number 4 verse 29. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. Kaluoy naman sa nahitabo sa tao. They were created in God's image and likeness. Unya tungod sa sala nga miabandonar sila sa Dios, they became filled with wickedness and imbis dignified ang tao, nahimo ng depraved, rotten, corrupt. Murag makaingon ta unsa na malay paglaom aning tawhan na, no? They became full of envy. Verse 30. Murder, strife, deceit, malice, gossips, no? Kanang usa man gossip sa mga hitachi. Actually, di lang mga babae maoy hitachi, himantayon, tabian, o sa chismosa. Doon na po yung mga lalaki o may bawaan, mahilig po na ani. Pero di na sila mga bayot, hilig lagi sa mga tabi-tabi, mga pasag istorya, no? Onya, verse 30. Slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. No, kung saan mo naunaan. Pero evil gihapon ang resulta. They are disobedient to parents. Kining mga gipanghingan lang, gipang-enumerate ni Paul karon gisuwat niya sa 55 Anno Domini. Nahitabo pa ni karon 2021. Kumon kani mga igsuon, no? Verse 31. Senseless, faithless, heartless, ruthless, no? Verse 32, kay bao sila nga ang Ginoo matarong ang iyang balaod nga ang nagbuhat ni ining tanan angay mamatay. Those who do such things deserve death, no? Pero wala lang sila magapadayon, no? Dili lang kay nagpadayon sila, wa may manang baling anay padayon mi sa among gusto, kami magbuot, kami maoy Dios sa among kinabuhi. Unya ang katong nagbuhat ila pa yung gipakpakan ana appear approve ko sige padayon ug ikaw diha oh my tomboy sige padayon sa imong pagkatomboy pangita dito laing babae nga mo imong ikalibin kun ikaw Mr. Pogay barugi na imong pagkagay kay ingon anak man jud ka pangitag laing lalaki hala pag live in mo diha kay maunay imong kalipay, no? Wala sila hunong unsay dapat ipabuhat sa Dios. Wala sila magpasol, maghinulsol. Kundi nagapadayon sila pagbuhat sa mga salawayong mga buhat. Kunya ang uban nga nagbuhat sa iyon, ila pang gipakpakan, ila pang gi-approve, no? Ila pang gi-like. Sige, padayon. Nag-abiba pag yun sila sa uban. Mauna nga mga igsuon na si Pablo, dako gud ang desire nga moadto sa Roma. Aron sangyawan niya nga kining mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nga ang mga kasing-kasing nangitngitan ang mga huna-huna na nga tuyok na gyud. Ang gospel na gyud ni Jesus Christ mo ay makarevolutionize sa ilang kinabuhi.
It starts with the mind. Unya mo affect sa hearts, unya mo resulta ngadto sa mga binuhatan. Unsa may nahitabo sa Rome? No. Tagaan ta mog komentary ni William Barclay, no? Sa iyang komentary libro The Letter to the Romans sa page 25, mao ni title. Naa na siya dako nga volume pero kato gamay lang tong intended sa Romans. Unya sa page 25 niingon siya, society from top to bottom was riddled with a natural vice, na puno sa mga dili na gyud natural nga mga bisyo, no? 14 out of the first 15 Roman emperors were homosexuals. Okay? Gani yung sa tapos Nero nga terror kayo, homosexual pud ay kuno to. There was a case, an incredible case, dili katuhan mga igsuon. Kini si Agrippina, empress, asawa sa emperor. So ang lalaki emperor, ang babay empress. Pero kini si Agrippina nga asawa ni Emperor Claudius, kada gabi musibat ni sa Royal Palace. Mubiya sa palasyo ug muadto sa Hongkera, muadto sa red light district sa Rome. Ngano man maghimo sa iyang kaugalingon nga puta. Mahimo siya nga prostitute aron lang gyud pagtagbaw sa iyang naghingapin nga kaulag. Laliman ka. Asawa sa emperador. Unya mo adto sa red light district kada gabi kay aron mo serve as prostitute aron lang gyud pagtagbaw sa iyang kabiga. Unya gipatumanan sa emperador. Ingon ana kahugaw ang senaryo sa Roma mga igsoon. Mao nga si Pablo, this is the environment why Paul was eager to preach the gospel of Christ boldly and without shame. Walay uwaw-uwaw, walay panghapin-hapin, dili man sorry ha Christian man gud ko, wala diri-diretso nga pagsangyaw nga ang kini nga pulong, ang kining ibanghilyo ni Hesukristo maoy inyong gikinahanglan kay mao ra gyud ni gahom nga kamo makalingkawas ni anang inyong pagkaalaot, ni anang inyong pagkadunot, ni anang inyong pagka-miserable nga gipadulngan nga sitwasyon. No? The Roman world needed the power that would work salvation. Atong huna-hunaon karon 2021. Dili lang ang Roman Empire, is the whole world mga igsoon. Brazil, Israel, South Africa, South America, England, Jerusalem, Gurba, Umapad, Mandawi, Bugo, Santander, bisan asa. The whole world needed this power, and Paul knew that this power is only available and only exists in Christ. Maurag yun yung makalingkawas nila igsoon. Gikan sa ilang kaulit